Chapter 3. Ang krus. Ang nag-aalab na sentro ng kaluwalhatian ng Diyos ang tanging ipagmamalaki. Ang kabaligtaran ng sayangin ng buhay ay ang mabuhay na may nag-iisang passion na bigyang karangalan ang Diyos at kagalakan ang kaluluwa. Ang isang buhay na naipamuhay ng mabuti ay dapat na nagbibigay karangalan sa Diyos at nagbibigay galak sa kaluluwa. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ayon sa Isaiah chapter 43 verse 7 at Awit chapter 90 verse 14. Iyan ang burden ng chapter 2 at passion ang tamang salita o kung mas nais mo ay pagsisikap, kasiglahan, masidhing damdamin o seryosong debosyon dahil iniutos ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso ayon sa Mateo chapter 22 verse 37. At pinaalalahanan tayo ni Jesus na isinusukan niya ang mga taong maligamgam ayon sa Pahayag chapter 3 verse 16. Ang kabaligtaran ng sayangin ng iyong buhay ay ang mabuhay ng may nag-iisa't nagbibigay galak na passion para sa supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay. Gaano kaseryoso ang salitang nag-iisa? Maaari ba talaga na maging iisa lamang ang layunin? Maari ba na ang trabaho at paglilibang at mga relasyon at pagkain at sex at ministry ay dumaloy mula sa nag-iisang passion? Mayroon ba na sapat ang lalim, laki at lakas para mabuo o mapagkaisa ang lahat ng iyan? Maaari ba na ang sex at kotse at trabaho at gera at pagpapalit ng diapers at pagbabayad ng buwis ay magkaroon ng pagkakaisa sa pagbibigay karangalan sa Diyos at kagalakan sa kaluluwa? Dinadala tayo ng tanong na ito sa parehong lugar kung saan tayo nagtapos sa chapter 2, ang kamatayan ni Jesus sa krus. Doon tayo nagtapos dahil ang pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na mga hulugan ng pamumuhay para sa kaluwalhatian ng ipinakong Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Siya ang kabuuan ng kaluwalhatian ng Diyos sa anyo ng isang tao. At pinakamaningning ang kanyang kagandahan sa kanyang pinakamadilim na oras. Hinimok ng Biblia para malaman ang isang bagay. Ngunit dinala rin tayo sa parehong madugong lugar ng tanong patungkol sa nag-iisang passion. Itinutulak tayo ng Biblia sa direksyong ito. Halimbawa, sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang buhay at ministeryo ay nakapako sa nag-iisang tunguhin. Ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus mula sa unang Korinto chapter 2 verse 2. Iyan ay kamangha-mangha kapag inisip mo ang iba-ibang bagay na ginawa ni Pablo o ang kanyang mga ipinahayag. Dapat lamang na si Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus ang saligan at kabuuan ng lahat ng sinasabi niya. Itinutulak niya tayo na makita ang ating mga buhay na may nag-iisang sentro at para ang krus ni Kristo ang maging sentrong iyon. Hindi mo kailangang malaman ang maraming bagay para makagawa ka ng isang mananatiling pagbabago sa mundo. Pero kailangan mong malaman ang ilang mga dakilang bagay na mahalaga kahit nga isa lang sa mga iyon at pagkatapos ay maging handa para mabuhay at mamatay para sa mga iyon. Ang mga taong gumagawa ng matibay na pagbabago sa mundo ay hindi ang mga taong namumuno sa maraming bagay, ngunit sila na pinamumunuan na ng isang dakilang bagay. Kung nais mo na maging mahalaga ang iyong buhay, kung nais mo ang ripple effect ng maliit na bato na inihagis mo na maging mga alon na makakarating sa dulo ng mundo hanggang sa walang hanggan, hindi mo kailangang magkaroon ng mataas na IQ. Hindi mo kailangang magkaroon ng magandang itsura o kayamanan o magmula sa mayamang pamilya o sa magandang eskwelahan. Sa halip, kailangan mong malaman ang ilang dakila, kahanga-hanga, hindi nagbabago, obvious, simple at maluwalhating mga bagay o isang dakilang bagay na yumayakap sa lahat at mapag-alab ng mga iyon. Isang nagbabadyang trahedya. Maaaring hindi ka sigurado na gusto mong makalikha ng pagbabago ang iyong buhay. Baka wala ka namang pakialam kung makagagawa ka ng magtatagal na pagbabago para sa isang dakilang bagay. Gusto mo lang na magustuhan ka ng mga tao. Kung gugustuhin lang ng mga tao na mapalapit sa iyo, magiging masaya ka na. O kung magkakaroon ka lang ng magandang trabaho at mabuting asawa at mababait na mga anak at isang magandang kotse at mahahabang bakasyon at ilang mabubuting mga kaibigan, isang masayang retirement at mabilis at madaling kamatayan at walang impyerno. Kung makakamit mo ang lahat ng iyan, kahit walang Diyos, magiging masaya ka na.
Iyan ay isang nagbabadyang trahedya, isang nasayang na buhay. Ang mga buhay at mga kamatayang ito ay hindi mga trahedya. Noong April taong 2000, sina Ruby Eliason at Laura Edwards ay namatay sa Cameroon, West Africa. Si Ruby ay lampas na sa 80 taon. Dahil siya ay walang asawa, ibinuhos niya ang lahat para sa isang dakilang bagay, ang ipakilala si Hesukristo sa mga hindi pa naaabot ng mabuting balita, mga mahihirap at mga may karamdaman. Si Laura ay byuda, isang medical doctor, malapit nang maging 80 taon at naglilingkod kasama ni Ruby sa Cameroon. Hindi gumana ang preno ng kanilang kotse. Nahulog ito sa bangin at sila ay namatay noon din. Tinanong ko ang aking kongregasyon, iyon ba ay isang trahedya? Dalawang buhay na mayroong isang dakilang naisin o passion ang ipagkaloob ang buhay para sa mga mapapahamak na mahihirap para sa kaluwalhatian ni Hesukristo. Kahit 2 dekada matapos ang kanilang mga kasabayang Amerikano ay nagretiro na para itapon ang kanilang buhay sa mga walang katuturan. Hindi iyon isang trahedya, iyon ay isang kadakilaan. Ang mga buhay na ito ay hindi nasayang at hindi nabaliwala ang mga buhay na ito. Ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ayon sa Marcos chapter 8 verse 35. Isang American tragedy. Paano hindi tapusin ang nag-iisang buhay mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang isang trahedya. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo sasayangin ang buhay mo. Tingnan mo ang isang kwento mula sa February 1998 edition ng Reader's Digest na tungkol sa isang couple na maagang nagretiro sa kanilang mga trabaho sa Northeast. 5 taon na ang nakalipas noong ang lalaki ay 59 na taon at ang babae ay 51 taon. Ngayon ay naninirahan sila sa Punta Gorda, Florida, kung saan sila naglalakbay sakay ng kanilang 30-foot trawler o bangka, naglalaro ng softball at nangongolekta ng mga shells. Noong una ko yung mabasa, akala ko iyon ay isang biro. Parang isang spoof sa American Dream, pero hindi ito isang joke. Nakakalungkot, pero ito ang pangarap. Makarating ka sa katapusan ng iyong buhay, ang buhay mong nag-iisa, natatangi at mula sa Diyos. At hayaan mo na ang maging huling dakilang gawain ng iyong buhay bago ka magsulit sa iyong manlilikha ay ito, paglalaro ng softball at pangongolekta ng mga kabibe. Ipakita mo ang mga iyon kay Kristo sa dakilang araw ng paghuhukom. Tingnan mo po, Panginoon. Tingnan mo ang mga kabibe ko. Yan ang isang trahedya. At ang mga tao ngayon ay gumagastos ng $1 bilyon para hikayatin ka na yakapin ang kalunos-lunos na pangarap na iyan. Salungat dyan, narito ang aking pagtutol. Huwag mong paniwalaan yan. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kunwari ay ako ang ama mo. Habang sinusulat ko ito ay lampas na ako sa 60 taon. Habang lumilipas ang mga buwan, nagkakaroon ako ng ugnayan sa mas maraming mga tao na pwede ko nang maging mga anak. Maaaring naroon ka sa kategoryang yan. Mayroon akong 4 na anak na lalaki at 1 anak na babae. Ilang bagay lamang ang nagbibigay sa akin ng paghahangad nitong mga buwan at taon ng higit sa pagnanais ko na hindi sayangin ng aking mga anak ang buhay nila sa nakamamatay na tagumpay. Ang paghahangad na ito ay madaling lumipat sa iyo, lalo na kung ikaw ay nasa 20 o 30 taon. Nakikita kita, katulad ng isang anak na lalaki o babae, at sa mga pahinang ito, nakikiusap ako sa iyo bilang isang ama. Marahil ay isang ama na nagmamahal sa iyo, o ang ama na hindi ka nagkaroon, o ang ama na hindi nagkaroon ng vision o pangarap para sa iyo na katulad ng mayroon ako para sa iyo at ng mayroon ng Diyos para sa iyo, o ang ama na mayroong naisin o pangarap para sa iyo, ngunit tungkol lamang iyon sa pera at katayuan. Nakatingin ako sa mga pahinang ito at nakikita kita bilang anak na lalaki at babae at nakikiusap ako sa iyo. Naisin mo na mabuhay para sa isang dakilang bagay. Naisin mo na magkaroon ng pangwalang hanggang halaga ang iyong buhay. Naisin mo ito, huwag kang magpatuloy lang sa buhay nang walang isang dakilang naisin. Ibig ko ang vision ni Louis Giglio. Ang isa sa mga inspirasyon ng librong ito ay ang aking pakikibahagi sa mga conferences para sa mga college students at young adults na tinawag na Passion 97, Passion 98, Passion 99, One Day 2002 at One Day 03. Sa pangunguna ni Kristo, ang nagpasimula sa worship and mission mobilizing gatherings na ito ay si Louis Giglio.
Tinatawag niya ang mga kabataan na gawin ang 26:8 Declaration. Ang numero ay nagmula sa Isaiah chapter 26 verse 8. Sa daan ng iyong mga hatol o Panginoon, naghihintay kami sa iyo, ang pangalan ng iyong alaala ay siyang nasa ng aming kaluluwa. Ang unang pahayag ng declaration ay nagsasabi na, dahil ako ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, nais ko na ang makilala at magalak sa Diyos ang maging masidhing naisin at layunin ng aking buhay. Ang ganitong pagtingin sa buhay ay mas nananatili sa mga estudyante at young adults kaysa sa walang kabuluhang pag-asenso o panandaliang kasiyahan ng bakasyon. Dito ay hindi lamang isang katawan kundi isang kaluluwa, hindi lang basta kaluluwa kundi isang kaluluwa na may passion at desire. Hindi lamang pagnanais para magustuhan o para sa paglalaro ng softball o pangongolekta ng mga shells. Narito ang pagnanais para sa isang bagay na walang hanggang dakila at maganda at mahalaga at kasiyasiya. Ang pangalan at kaluwalhatian ng Diyos, ang pangalan ng iyong alaala ay siyang nasa ng aming kaluluwa. Ito ay nakaayon sa lahat ng isinulat ko sa huling chapter at naaangkop para sa mga susunod na henerasyon. Ang malaman ito ang ikinabubuhay ko, at ang maranasan ito ang pinakaaasam ko. Ito ang mission statement ng aking buhay at ng church na aking pinaglilingkuran. Kami ay nabubuhay para ipakalat ang isang passion, para sa supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay, para sa kagalakan ng lahat ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi mo ito kailangang sabihin katulad ng pagkakasabi ko o kung paano ito sinabi ni Louis Giglio. Ngunit anuman ang iyong gagawin, hanapin mo ang passion ng iyong buhay na nakasentro sa Diyos, nagbibigay karangalan kay Kristo at nagmumula sa Biblia, at hanapin mo ang paraan kung paano ito sasabihin, paano mabubuhay para rito at mamamatay para rito, at makakalikha ka ng pagbabagong mananatili. Hindi mo masasayang ang buhay mo. Itinuring niyang basura ang lahat dahil sa kanyang passion. Ikaw ay magiging katulad ni Apostol Pablo, katulad ng nakita natin kanina, noong sabihin niya na wala siyang ibang nais maipakilala kundi si Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Walang iba na mayroong nag-iisang vision para sa kanyang buhay nang higit kay Pablo. Maaari niya itong sabihin sa iba't ibang paraan, maaari niyang sabihin, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao, mula sa Gawa chapter 20 verse 24. Isa lamang ang mahalaga, hindi ko sasayangin ang buhay ko. Tatapusin ko ang aking takbuhin at tatapusin ito ng mahusay. Itatanghal ko ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng gagawin ko. Tatapusin ko ang aking takbuhin hanggang sa huli. O maaari niyang sabihin, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. O, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo, ayon sa Filipos chapter 3 verse 7 to 8. Isa lamang ang mahalaga, ang makilala si Kristo at makamtan si Kristo. Walang kabuluhan ang lahat kung ikukumpara rito. Ano ang nag-iisang passion ng iyong buhay? Na kung ikukumpara rito ay nagmumukhang walang kabuluhan ang lahat ng ibang bagay? O sana ay tulungan ako ng Diyos upang gisingin sa iyo ang nag-iisang passion para sa nag-iisang dakilang realidad na magpapalaya sa iyo mula sa iyong maliit na pangarap at magpapahayo sa iyo para sa kaluwalhatian ni Kristo sa lahat ng bahagi ng sekular na buhay at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang ipinakong si Kristo ang nag-aalab na sentro ng kaluwalhatian ng Diyos. Kalakip ang isang panalangin para sa tunguhing iyan. Babalikan ko kung saan ako nagtapos sa nakaraang chapter. Doon ay sinabi ko, ang buhay ay nasasayang kung hindi natin nauunawaan ang kaluwalhatian ng krus. Pinapahalagahan ito ng nararapat bilang tunay na kayamanan at pinanghahawakan ito bilang pinakamataas na kabayaran ng bawat kaligayahan at pinakamalalim na kaaliwan sa bawat sakit. Ang minsan na naging kahangalan para sa atin, ang isang ipinakong Diyos, ay dapat na maging ating karunungan
at ating kapangyarihan at ating tanging ipagmamalaki sa mundong ito. Sinabi ko sa chapter 2 na nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at naluluwalhati ng husto ang Diyos sa atin kapag tayo ay nagagalak sa kanya ng higit sa lahat. Itinataas natin ang kahalagahan ng Diyos kapag siya ang naging tanging ipinagmamalaki natin. At tinapos ko ang chapter na iyon sa pahayag na ang kanyang kaluwalhatian ay makikita lamang at mananamnam ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kaluwalhatian ni Hesukristo. Ang iba pang paglapit sa Diyos ay ilusyon o pagkatupok. Kung papahalagahan natin ang Diyos, kailangan nating pahalagahan si Kristo. Ang kanyang madugong kamatayan ay ang nag-aalab na sentro ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang Diyos ang ating ipagmamalaki, kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, ang dapat nating ipagmalaki. Ang nakakagulat na panawagan na magmalaki sa lubid na pambigti. Ilang verses lamang sa Bible ang mas radikal at nakapagtataas kay Kristo nang higit sa Galatia chapter 6 verse 14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. O para ipahayag naman ng positibo, ang ipagmalaki lamang ay ang krus ni Kristo. Ito ay nag-iisang ideya, nag-iisang layunin sa buhay, nag-iisang passion. Ang ipagmalaki lamang ay ang krus. Ang salitang ipagmalaki ay maaaring isalin bilang ipagdiwang o ikagalak. Ang ipagdiwang lamang ay ang krus ni Kristo. Ang ikagalak lamang ay ang krus ni Kristo. Sinabi ni Pablo, ito lamang ang dapat na maging inyong nag-iisang layunin, ang inyong nag-iisang ipagmamalaki, ikagagalak at ipagsasaya. Kung nauunawaan mo ako, at sana naman ay maunawaan mo ako bago tayo magtapos, malalaman mo kung bakit hindi nito kinokontra kundi pinagtitibay ang lahat ng aking isinulat sa chapter 2 noong ako ay nanalangin para sa iyo. Nawa ang nag-iisang bagay na iyong pinahahalagahan, ang nag-iisang bagay na iyong ikagagalak at ipagdiriwang ay ang krus ni Hesukristo. Para sabihin ni Pablo na ang dapat lamang nating ipagmalaki ay ang krus ni Jesus ay nakakagulat sa dalawang kadahilanan. Una, ito ay katulad ng pagsasabi na ipagmalaki lamang ang electric chair, ang ipagsaya lamang ay ang gas chamber, magalak lamang sa lethal injection. Hayaan mo na ang iyong nag-iisang ipagmamalaki at nag-iisang kagalakan at nag-iisang ipagsasaya ay ang lubid na pambigti. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Walang paraan ng pagpatay na ginamit na mas malupit at mahirap kaysa sa ipako sa krus at ibitin para mamatay, na parang hindi tao. Ito ay kakilakilabot. Baka hindi mo ito makayanang panoorin nang hindi sumisigaw at hinahatak ang buhok at pinupunit ang damit. Baka nga masuka ka pa. Sinabi ni Pablo na hayaan mong ito ang maging nag-iisang passion ng iyong buhay. Iyan ang isang bagay na nakakagulat tungkol sa sinabi niyang ito. Ang isa pa ay ang sinabi niya na ito ang dapat na nag-iisa o tanging ipagmamalaki sa buhay mo, ang nag-iisang kagalakan, ang nag-iisang ipagsasaya. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Seryoso ba siya? Wala nang ibang ipagmamalaki? Wala nang ibang ipagsasaya? Wala nang ibang kagalakan maliban sa krus ni Jesus? Paano naman ang tungkol sa mga talata kung saan ginamit mismo ni Pablo ang parehong salita tungkol sa pagmamalaki o pagsasaya sa ibang bagay? Halimbawa, sa Roma chapter 5 verse 2, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian sa Roma chapter 5 verse 3 to 4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa 2 Korinto chapter 12 verse 9. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa unang Tesalonica chapter 2 verse 19, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya?
Ang lahat ng pagmamalaki ay dapat na pagmamalaki lamang sa krus. So kung si Pablo ay maaring magmalaki at magsaya at magalak sa mga bagay na ito, ano ang ibig sabihin ni Pablo na, "Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo," ayon sa Galatians chapter 6 verse 14. Ito ba ay pagsasalawahan? Ipinagsasaya mo ang nag-iisang bagay, ngunit sinasabi mo na ipinagsasaya mo ang iba pang bagay? Hindi. Mayroong napakalalim na dahilan sa pagsasabi na ang lahat ng pagsasaya, lahat ng pagkagalak, lahat ng pagmamalaki sa kahit ano ay dapat na pagkagalak sa krus ni Hesukristo. Ang nais sabihin ni Pablo ay isang bagay na magbabago sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang ibig niyang sabihin ay, para sa isang Kristiyano, ang lahat ng pagmamalaki ay dapat na maging pagmamalaki sa krus. Kung ipinagsasaya mo ang pag-asa ng kaluwalhatian, dapat na ipinagsasaya mo ito sa krus ni Kristo. Kung ipinagsasaya mo ang kahirapan dahil ito ay nagbubunga ng pag-asa, dapat na ipinagsasaya mo ito sa krus ni Kristo. Kung ipinagsasaya mo ang iyong kahinaan o ang mga anak ng Diyos, dapat na ipinagsasaya mo ito sa krus ni Kristo. Binili ni Kristo ang bawat mabuting bagay at ang bawat masamang bagay na naging mabuti. Bakit ganito ang nararapat? Dahil para sa mga iniligtas na makasalanan ang bawat mabuting bagay, pati ang bawat masamang bagay na ginawang mabuti ng Diyos ay nakamit natin sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo, walang makakamit ang mga makasalanan kundi kaparusahan. Kung hindi dahil sa krus ni Kristo, ang tanging mayroon ay paghatol. Kung gayon, lahat ng ating natatamasa kay Kristo bilang isang Kristiyano, isang taong nagtitiwala kay Kristo, ay dahil sa kamatayan ni Kristo. At ang lahat ng iyong pagkagalak sa lahat ng bagay ay dapat na maging pagkagalak sa krus, kung saan ang lahat ng iyong pagpapala ay nakamit para sa iyo dahil sa kamatayan ng anak ng Diyos, si Hesukristo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay hindi kasing Christ-centered at cross-saturated na katulad sa nararapat ay dahil hindi natin naiisip na lahat ng mabuti at lahat ng masama na ginawang mabuti ng Diyos para sa kanyang mga anak na iniligtas ay nakamit at binayaran ng kamatayan ni Kristo para sa atin. Pinabalewala lamang natin ang buhay at hininga at kalusugan at mga kaibigan at lahat ng bagay. Iniisip natin na karapatan natin na makamit ang mga ito. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito napasa atin dahil karapatan natin na makamit ito. Talaga namang hindi tayo karapat-dapat para sa mga ito. Una, tayo ay mga nilikha at walang obligasyon ng ating manlilikha na ibigay sa atin ang kahit ano. Hindi ang buhay o kalusugan o ang kahit ano. Siya ay nagkakaloob, siya ay kumukuha at hindi kawalang katarungan ang ginagawa niya ayon sa Job chapter 1 verse 21. Pangalawa, at bukod sa pagiging nilikha na walang karapatan na magdemand sa ating manlilikha, tayo ay mga makasalanan. Hindi tayo nakaabot sa kanyang kaluwalhatian ayon sa Roma chapter 3 verse 23. Binaliwala natin siya, sinuway at nabigo tayong mahalin at pagtiwalaan siya. Ang puot ng kanyang katarungan ay nag-alab laban sa atin. Ang tanging karapat-dapat nating tanggapin mula sa kanya ay kaparusahan ayon sa Roma chapter 3 verse 19. Kung gayon, ang bawat hininga natin, bawat pagtibok ng ating puso, bawat araw na sumisikat ang araw, bawat pagkakataon na tayo ay nakakakita o nakakarinig o nakakapagsalita o nakakalakad sa ngayon ay isang sagana at hindi karapat-dapat na biyaya para sa mga makasalanan na nararapat lamang sa paghatol. Tinatanggap na awa o tumitinding puot? Sinabi ko na, sa ngayon, dahil kung tatanggi ka na makita ang Diyos sa kanyang mga biyaya, sila ay hindi magiging mga biyaya kundi ebidensya ng mataas na hukuman sa kawalan ng pasasalamat o ingratitude. Sila ay unang tinukoy ng Biblia bilang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na siyang umaakay sa atin sa pagsisisi ayon sa Roma chapter 2 verse 4. Ngunit kapag sinamantala natin ang mga iyon at hindi pinahalagahan ang biyaya ng Diyos dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos ayon sa Roma chapter 2 verse 5.
Ngunit para sa kanila na mga nakakakita sa mahabaging kamay ng Diyos, sa bawat paghinga nila at nagbibigay ng nararapat na pagkilala, si Hesukristo ay makikita at mananamnam bilang siyang dakilang tagapagbayad ng bawat hininga. Ang bawat pagtibok ng puso ay tatanggapin bilang isang regalo mula sa kanyang kamay. Hindi karapat-dapat para sa kahit ano, ngunit minana ang lahat. Bakit? Paano niya iyon binayaran? Sagot: sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung ang tanging nararapat para sa akin ay paghatol dahil sa aking kasalanan, ngunit sa halip ay nagkamit ng buhay at paghinga sa panahong ito at walang hanggang kagalakan sa darating na panahon dahil namatay si Kristo para sa akin, ang lahat ng mabuting bagay at lahat ng masamang bagay na ginagawang mabuti ng Diyos ay ang gantimpala para sa kanyang paghihirap. Hindi dahil karapat-dapat ako. Kasama nito ang lahat ng iba't ibang bagay na pinag-isipan ko sa simula ng chapter na ito. Tinanong ko, maaari ba na ang trabaho at paglilibang at mga relasyon at pagkain at sex at ministry ay dumaloy mula sa nag-iisang passion? Meron bang passion na sapat ang lalim, laki at lakas para mabuo o mapagkaisa ang lahat ng iyan? Maaari ba na ang sex at kotse at trabaho at gera at pagpapalit ng diapers at pagbabayad ng buwis ay magkaroon ng pagkakaisa na nagbibigay karangalan sa Diyos at galak sa kaluluwa? Ngayon ay nakikita natin na ang bawat karanasan sa buhay ay nakadisenyo para itanghal ang krus ni Kristo. Sa makatuwid, ang bawat mabuting bagay sa buhay o masamang bagay na ginawang mabuti ay nakatakda para itanghal si Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Binili ba ni Kristo ang nawasak kong kotse? So halimbawa, naibangga namin ang aming lumang Dodge Spirit, ilang taon na ang nakalipas pero wala namang nasaktan, at ipinagsaya o ipinagdiwang ko ang aming pagkakaligtas. Ipinagmalaki ko iyon. Pero bakit walang nasaktan? Iyan ay isang regalo sa akin at sa aking pamilya na walang sino man sa amin ang karapat-dapat at hindi palaging ganoon ang mangyayari. Pero ngayon ay ganoon nga at hindi kami karapat-dapat dito. Tayo ay mga makasalanan at sa ating likas na kalagayan ay mga taong kinapupuotan ng Diyos kung tayo'y nakahiwalay kay Kristo. So paano tayo nagkaroon ng ganong uri ng regalo para sa ating ikabubuti? Sagot: si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at inalis niya ang puot ng Diyos mula sa atin at ipinagkaloob sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat ang makapangyarihang biyaya ng Diyos na siyang gumagawa sa lahat para sa ating ikabubuti. Kaya noong aking ipagsaya ang aming pagkakaligtas, ipinagsasaya ko ito sa krus ni Kristo. Binayaran ng insurance ang aming kotse at kinuha ng aking asawang si Noel ang perang iyon at nagpunta sa Iowa at bumili ng isang Chevy Lumina na mas bago at minaneho iyon hanggang sa aming bahay habang umuulan ng snow. At ipinagsasaya ko ang kahangahangang biyaya ng kasaganaan. Ganun nga kabilis ang mga pangyayari. Naibangga mo ang kotse mo, hindi ka nasaktan, nagbayad ang insurance, nakabili ka ng bagong kotse, at nagpatuloy ka na para bang walang nangyari. At sa pasasalamat ay iniyuko ko ang aking ulo at ipinagsaya ang napakalaking habag kahit sa ganitong mga maliit at material na bagay. Saan nagmumula ang lahat ng kahabagang ito? Kung ikaw ay isang iniligtas na makasalanan naniniwala kay Jesus, ang mga iyon ay nagmumula sa krus. Kung wala ang krus, ang mayroon lamang ay paghatol, pagtitiyaga at pagkahabag sa sandaling panahon, ngunit kapag tinanggihan, ang lahat ng pagkahabag na iyon ay magpapasidhi lamang ng pagpaparusa. Kung gayon, ang bawat mabuting bagay sa buhay at bawat masamang bagay na ginawang mabuti ng Diyos ay isang regalo na binayaran ng dugo, at lahat ng pagmamalaki, pagsasaya ay pagmamalaki sa krus. Kahabag-habag ako kung ako ay magagalak sa anumang pagpapala sa anumang oras kung ang aking pagkagalak ay hindi pagkagalak sa krus ni Kristo. Ang isa pang paraan para sabihin ito ay ang disenyo ng krus ay ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang layunin ng Diyos sa krus ay ang maparangalan si Kristo. Noong sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 6 verse 14, "Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo." Sinasabi niya na kalooban ng Diyos na ang krus ay palaging maitanghal, na ang Kristong napako sa krus ang ating ipagmalaki, ipagsaya, ikagalak at purihin.
na si Kristo ang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat at karangalan para sa bawat bagay sa ating buhay at bawat masamang bagay na ginawang mabuti ng Diyos. Pagpapalaganap ng isang passion para sa ipinakong Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo. Pero heto ngayon ang tanong, kung iyan ang layunin ng Diyos sa kamatayan ni Kristo, na ang ipinakong Kristo ay maparangalan at maluwalhati para sa lahat ng bagay, paano makukuha ni Kristo ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya? Ang sagot ay ito. Ang henerasyong ito ay dapat na maturuan na totoo ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, ang pinagmumulan ng pagsasaya sa krus ni Kristo ay ang pagkatuto tungkol sa krus ni Kristo. Iyan ang trabaho ko. Hindi ako nag-iisa, pero niyakap ko ito para sa aking sarili nang mayroong masidhing pagnanais. Naniniwala ako na dito ako tinawag ng Panginoon noong taong 1966. Noong ako ay may sakit na mono sa health center sa Wheaton, Illinois. Dito lahat ito papunta sa kautusan ng Diyos. Dapat na mabuhay at mag-aral at maglingkod at mangaral at magsulat upang si Hesukristo, ang ipinako at muling nabuhay na Diyos, ang maging tanging ipagmamalaki ng henerasyong ito. At kung ito ang trabaho ko, ganon din ang sayo sa ibang anyo nga lang. Ang mabuhay at magsalita sa paraan na ang karangalan ng ipinakong Kristo ay makita at malasap ng mas maraming tao. Malaki rin ang hihingin nitong kabayaran sa atin kung paanong malaki rin ang naging kabayaran nito para sa Kanya. Makapagmamalaki lamang sa krus doon sa krus. Kung nanaisin natin na huwag magmalaki bukod sa krus, kailangan nating mabuhay ng malapit sa krus. Dapat nga na mabuhay tayo sa krus. Nakakagulat ito. Ngunit ito ang sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ang pagmamalaki sa krus ay nangyayari kapag ikaw ay nasa krus. Hindi ba't iyan ang sinabi ni Pablo? Ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ang mundong ito ay patay na para sa akin at ako'y patay na rin sa mundo. Bakit? Dahil ako ay ipinako na. Natututunan nating magmalaki sa krus at magalak sa krus kung tayo ay nasa krus. At hanggang maipako na ang ating mga sarili doon, ang ating pagmamalaki ay sa atin pa ring sarili. Pero ano ang ibig sabihin nito? Kailan ito nangyayari? Kailan tayo naipako sa krus? Ibinigay ng Biblia ang sagot sa Galatia chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Noong namatay si Kristo, namatay din tayo. Ang dakilang kahulugan ng kamatayan ni Kristo ay ito. Noong siya ay namatay, ang lahat ng sa kanya ay namatay kasama niya. Ang kamatayan na kanyang ikinamatay para sa atin ay naging ating kamatayan noong tayo ay naipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa Roma chapter 6 verse 5. Ngunit sinabi mo, hindi ba ako buhay? Pakiramdam ko ay buhay ako. Well, narito ang pangangailangan para sa pagkatuto. Dapat nating malaman kung ano ang nangyari sa atin. Dapat tayong turuan ng mga bagay na ito. Iyan ang dahilan kung bakit ang Galatia chapter 2 verse 20 at Galatia chapter 6 verse 14 ay nasa Biblia. Itinuturo ng Diyos sa atin kung ano ang nangyari sa atin upang makilala natin ang ating mga sarili at malaman ang kanyang paraan ng pagkilos sa atin at magalak sa kanya at sa kanyang anak at sa krus sa parang nararapat. Ang pakikipag-ugnay sa kamatayan at buhay ng ipinakong Kristo. Tingnan natin muli ang Galatia chapter 2 verse 20. Makikita natin na, oo, tayo ay patay. At oo, tayo ay buhay. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sa makatuwid, ang ako na siyang nabubuhay ay ang bagong ako na may pananampalataya. Ang bagong nilikha na ang nabubuhay. Ang mananampalataya ang nabubuhay. Ang dating pagkatao ay namatay na sa krus kasama ni Jesus. Maaring itanong mo, ano ang susi para maugnay sa realidad na ito? Paano ito magiging akin? Paano ako mapapabilang sa mga patay na nabuhay kay Kristo at siyang nakakita at nakanamnam at nagpalaganap ng kaluwalhatian ng krus?
Ang sagot ay pinakikita sa mga salita tungkol sa pananampalataya sa Galatia chapter 2 verse 20. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Iyon ang tagapag-ugnay. Ikaw ay iniugnay ng Diyos sa kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag ginawa niya iyon, nagkakaroon ng pakikipagkaisa sa anak ng Diyos upang ang kanyang kamatayan ay maging iyong kamatayan at ang kanyang buhay ay maging iyong buhay. Ang pagkamatay, pamumuhay at pagmamalaki sa krus. Ngayon ay dalhin natin lahat iyan sa Galatia chapter 6 verse 14 at makikita natin kung paano tayo ganap na makakapamuhay para sa kaluwalhatian ni Kristo na ipinako sa krus. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ibig sabihin, huwag magmalaki sa kahit ano maliban sa krus. Paano tayo magiging lubos na radikal na makapagtatanghal ng krus? Paano tayo magiging uri ng mga tao na magagalak kay Kristo at sa kanyang pagkapako sa krus? Sagot, ang dating pagkatao na nagmamalaki, nagsasaya at nagagalak sa ibang bagay ay patay na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naipagkaisa na kay Kristo. Ang kanyang kamatayan, ang naging kamatayan ng ating buhay na puro sarili lamang ang itinataas. Tayo ay binuhay na muli kasama niya sa isang bagong buhay. Ang nabubuhay ay isang bagong nilikha na ang nag-iisang passion ay itanghal si Kristo at ang kanyang krus. Sa makatuwid, kapag inilagak mo ang iyong pagtitiwala kay Kristo, ang pagkaalipin mo sa mundo at sa makapangyarihang pang-akit nito ay nasira na. Ikaw ay patay na sa mundo at ang mundo ay patay na rin para sa iyo. O sa mas positibong pahayag, ayon sa verse 15, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang dating ikaw ay patay na. Ang isang bagong ikaw ang nabubuhay at ang bagong ikaw ay ikaw na may pananampalataya. At ang ginagawa ng pananampalataya ay ipagmalaki hindi ang mundo kundi si Kristo, lalo na ang ipinakong Kristo. Ganito ka nagiging ganap na cross-centered na masasabi mo kasama ni Pablo, hindi ako magmamalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na ang mundo ang ating kayamanan. Hindi na ito ang pinagmumula ng ating buhay o ng ating satisfaction o ng ating kagalakan. Si Kristo na. Paano dapat pahalagahan ang kanyang ibinibigay? Pero paano naman ang tungkol sa pagkakaligtas sa aksidente? Paano ang tungkol sa binayad ng insurance na natanggap namin? Di ba't sinabi ko na masaya ako tungkol doon? Hindi ba iyon makamundo? So patay na ba talaga ako sa mundo? Patay na sa ibinayad ng insurance at sa mga bagong kotse? Dalangin ko na ako ay patay na sa tamang paraan. Naniniwala naman ako na ganoon nga. Hindi perpekto, sigurado ako pero totoo. Paano ito nangyari? Kung ako ay masaya tungkol sa pagiging ligtas o sa kalusugan o sa kahit anong mabuting bagay at kung ang mga bagay na ito ay mga bagay sa mundo at ganoon na nga, patay na nga ba ako sa mundo? Oo, dahil ang pagiging patay sa mundo ay hindi nangangahulugan na wala ka nang nararamdamang kahit ano tungkol sa mundo. Ibig sabihin nito na bawat kasiyahan sa mundo ay nagiging isang katunayan ng pag-ibig ni Kristo na binayaran ng kanyang dugo at isang pagkakataon ng pagmamalaki sa krus. Kami ay patay na sa ibinayad ng insurance kapag hindi ang pera ang nagbibigay kasiyahan, kundi si Kristo na ipinako ang tagapagkaloob ang nakapagbibigay kasiyahan. Inilalarawan ni C.S. Lewis ang ibig kong sabihin sa pamamagitan ng isa niyang karanasan sa isang toolshed. Ako ay nakatayo ngayon sa isang madilim na toolshed. Ang araw ay sumisikat sa labas at sa isang maliit na awang sa itaas ng pinto ay may pumasok na sinag ng araw. Mula sa aking kinatatayuan, ang sinag ng liwanag na iyon na may kasamang alikabok na lumulutang doon, ang higit na nakakatawag pansin sa lugar na iyon. Ang lahat ay parang nagdilim. Nakikita ko ang sinag at hindi ang mga bagay sa pamamagitan niyon. At pagkatapos ay gumalaw ako, kaya ang sinag ay tumama sa aking mga mata. Bigla na lang nawala ang lahat ng aking dating nakita. Wala akong nakitang toolshed at higit sa lahat wala ng sinag. Sa halip, nakita ko na nakakwadro sa awang sa itaas ng pinto ang mga luntiang dahon na gumagalaw sa mga sanga ng puno sa labas at higit pa riyan, ang araw na higit 90 milyong milya ang layo.
Ang pagtingin o pagkakita sa pamamagitan ng sinag at pagtingin sa sinag ay dalawang magkaibang karanasan. Ang mga sinag ng pagpapala sa ating mga buhay ay maliwanag sa kanilang mga sarili. Sila ay nagbibigay din ng liwanag sa lupang ating nilalakaran. Ngunit may higit na layunin para sa mga pagpapalang ito. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo basta tumayo sa labas nila at hangaan sila sa kung ano sila. Higit pa riyan, nais niya na lumakad tayo patungo sa kanila at makita ang araw kung saan sila nagmumula. Kung ang mga sinag ay maganda, ang araw ay higit na maganda. Ang nais ng Diyos ay hindi lamang natin hangaan ang kanyang mga pagpapala, ngunit lalo't higit ang kanyang kaluwalhatian. Tayo'y namamatay sa inosenteng mundo, sa alab ng kaluwalhatian ni Kristo. Ang punto ngayon ay ito. Ang kaluwalhatian ni Kristo na ipinakita sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ang kaluwalhatian na nasa likod ng bawat pagpapalang ating tinatamasa. Binayaran niya ang lahat ng bagay na makakabuti sa atin. Ang kanyang kaluwalhatian ang kung saan dapat magtapos ang paghahanap ng ating pag-ibig. Ang lahat ay isa lamang panturo, isang parable o talinghaga ng kagandahang ito. Kapag ang ating mga puso ay tumakbo mula sa sinag ng pagpapala patungo sa pinagmumulan ng nagliliyab na kadakilaan ng krus, ang pagiging makamundo ng pagpapala ay patay na at si Kristo na ipinako sa krus ang lahat-lahat. Ang tanging buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito ay hindi naiiba sa layunin na maitanghalang kadakilaan ng Diyos na siyang nakita natin sa chapter 2. Si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang krus na puno ng dugo, ang nagliliyab na sentro ng kaluwalhatiang iyan. Sa pamamagitan nito ay binayaran niya para sa atin ang bawat pagpapala, pansamantala at pangwalang hanggan. At hindi tayo karapat-dapat para sa kahit ano. Siya ang nagbayad ng lahat. Dahil sa krus ni Kristo, ang mga hinirang ng Diyos ay nakatakdang maging mga anak ng Diyos. Dahil sa kanyang krus, ang puot ng Diyos ay naalis na. Dahil sa kanyang krus, ang lahat ng guilt ay inialis na, ang mga kasalanan ay pinatawad na at ibinilang sa atin ang perpektong katuwiran at ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos ng Espiritu sa ating mga puso at tayo ay nagiging katulad o kalarawan ni Kristo. Kung gayon ang bawat pagpapakasaya sa buhay na ito at sa susunod na buhay na hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang pagpupugay o pagtatampok sa walang hanggang kahalagahan ng krus ni Kristo, ang nagliliyab na sentro ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang isang buhay na nakasentro sa krus, nagtatanghal sa krus at napupuspos ng krus ay isang buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang tanging buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang lahat ng iba pa ay mga sinayang na buhay.